Leyte 4th District Rep. Richard Gomez says he is very happy with the announcement of President Marcos that Philippine offshore gaming operators are now prohibited in the country, noting that it's not a big loss. Kinatuwa ng marami, at isa na dito ang mangbabatas na si Goma sa anunsyo ni PBBM sa pagsarado sa lahat ng operasyon ng Pogo. At sinabi ito sa kanyang interview na hindi ito makakaapekto ng source of income ng bansa. Pinag-uusapan lang na 7 billion pesos na annual na income ng Pogos, it's very small as compared to the social cost na dinadala ng Pogos. Anyways, Pogos naman, hindi naman talaga lahat Pilipinos yung tatrabaho, coach mga Chinese national. So, I'm very happy that the President announced it. Were you surprised? No, I was not surprised. I was expecting it. I would have been more surprised kung hindi niya sinabi. Sir, tingin niyo madaling mabawi yung revenues na mawawala? Dali lang yun. 7 billion for national. Dali hanapin yun. Hindi malaking kawalan sa atin yung Pogo. Ang malaking kawalan yung mga namamatay, mga tinotorture, mga nakasabtan, at saka mga nakokarap ng mga LGU officials. Pero you think, sir, yung investigation ng House, di ba meron kasi investigation ng dalawa? Yes, patuloy pa rin yun. Kasi patuloy yun dahil sa mga ginawang sa mga criminal acts na nangyari. Of course, the ramifications ng Pogo ban is, of course, economy. May mga sabi na it could boost the economy. What can you say about it? Hindi, totoo yun. 7 billion lang naman pinag-uusapan natin eh. Mas mabigat yung mga namamatay ng mga tao. Mas mabigat yung nakokarap ng mga tao. At saka pag tinignan mo yung Pogo facility, more than 80% ng mga nagtatrabaho doon, hindi Pilipino, puro mindset. So hindi malaking kawalan sa ekonomiya natin yun. Pero paano po yung mga Pilipino nagtatrabaho po sa mga... Binibigyang diin ng aktor na naging mambabatas na makakahanap si Pangulong Marcos ng paraan upang magbigay ng kapalit na trabaho para sa anumang Pilipinong mawawalan ng trabaho dahil sa total ban sa Pogos.